Yung masasabi ko lang is I'm so proud. Kasi, Proud ako kasi nagagawa ko to. Kung sasabihin ko man sa future self ko, lagi akong proud sa kanya. Alam ng lahat na yung issue ko sa self ko, na ganyan, kahit sabihin na, hindi ako magaling sa ganito. Hindi ako makakontinue. Hindi, yan na lang. Hindi, kasi alam to ng lahat na may issue ako and may alam nilang, sabi ko nga sa kanila, hindi ako magaling kapag kino-compliment kasi feeling ko lagi may nagkukulang sa akin. Feeling ko lagi may nagkukulang sa akin. Pero ngayon, ganun pa rin naman, na-overwhelm lang ako most of the time. 4, 3, 2, 1, action. Good day to all of you. My name is Carl Jambonacqua and I'm playing as Ricky. So, Hi, my name is Sofia Micaela T. Sagun and I am playing the role of Valerie Trinidad, also known as Ali, in this short film that we are making entitled Always Apart. Hi everyone, my name is Justin Uy and I'm the cinematographer of Always Apart. I'm Eliza May Nimo and I'm the writer and the director of Always Apart. Yung story na yun, hindi talaga siya originally ganito yung mga plot twist niya. Super simple lang talaga ng story na yun. About lang yun talaga sa panghihinayang ko sa isang long-term relationship ng kakilala ko. And na hindi nag-end up sa magandang ending. Tapos nagkaroon lang kami, nadagdagan lang yung idea ko kasi na help ako ng aking assistant director which is si Angelica Estrada na mag-provide pa ng iba pang plot twist para mas maging interesting yung film. Simula ng shooting, super ko talaga, nagdadoubt ako sa sarili ko kung kaya ko everyday ng shooting namin, lagi kong sinasabi sa sarili ko na kaya ko ba to, hindi yan. Kasi first time kong mag-direct, first time ko talagang gagawin kasi i-act na talaga kasi every time nagsusulat lang talaga ako, lahat lang yun nasa papel, lahat lang yun nasa utak ko, nasa memory ko. Pero ngayon, makikita ko siya, literal na actual ko na talaga siyang ginagawa. The confrontation scene namin. Kasi dun ko talaga, every time na nagsusulat ako ng script, umiiyak na ako habang sinusulat ko yung mga lines nila and dun ko minus lahat yun. Lahat ng lines na yun, talagang galing sa puso siya. Kahit wala man akong experience talaga totally na, like, kagaya nga na sinabi ko kanina, na long-term relationship, mga ganyan. Mabilis kasi ako madala sa feeling, so, yun. Yung favorite ko talaga na pinaka-memorable na hindi ko talaga alam kung kaya ko pang kalimutan man yun. Yung nangyari nung first day ng pinaka-shooting talaga namin. Super unexpected yung nangyari. 1 week akong na-depress, char. 1 week akong unstable. Like, hindi naman siguro 1 week, parang the whole shooting ng film na to, unstable talaga ako. Pero dun ko na-feel, dun ko nakita na look. Hindi, doon ko na-feel na yung lagi kong line na kung para sa akin talaga yung bagay. Kung para sa akin talaga yung bagay, para sa akin talaga yun. And kung hindi man, i-accept ko yun. Pero, yun nga, binigay talaga siya para sa akin. Past naman, super napaproud ako sa kanila. Oh my God. Super napaproud ako sa kanila kasi sino ba naman, like, eto, sino ba naman ako ulit? Nagpa-ano lang ako talaga, nagpa-casting call lang ako tapos hindi ko na-expect na sa iba't ibang program pa manggagaling yung actors. And yung dedication talaga nila, like, kahit super kapos kami sa budget, sa time, lagi kaming nalilate ng uwi, lagi kaming late din nagsistart. Never ko silang, hanggang sa ngayon, never ko silang narinig na magreklamo. And ba yan? never ko silang narinig magreklamo talaga. And
yung dedication nila. Meron kami ditong actor na hindi siya talaga nagpapagupit kasi gusto niyang i-play yung role niya as medyo matanda, medyo oldie. Meron tayong hindi nag-shave. Tapos naman, i-mention ko si Carl, special mention si Carl kasi nag-start siya, wala daw siyang experience sa pag-act, pero nakikitaan ko siya ng potential kasi every time na may shooting, lagi talaga siya may suggestion kung anong mas magiging better na eksena. And kay Sofia talaga, special mention din. First pa lang ng story, best actress ko na siya. Tsaka sa sa crew natin, super helpful, lalo na sa akin. First time ko sa lahat ng bagay na nangyayari kaya sa ginagawa ko, and talagang nandyan sila, nakaalalay, lalo na alam nilang super unstable ka talaga. Sana hindi ka na ganito ka-unstable kayo. Sana hindi ka naiyakin. Yun lang. Lola. Hindi, mag-continue ka lang kasi Yeah. kahit na nagda-doubt ka sa sarili mo. Kahit nagda-doubt ka sa sarili mo, lagi mong tatandaan na may maniniwala talaga sa'yo. May maniniwala pa rin sa'yo kahit feeling mo ang pangit-pangit ng gawa mo, feeling mo hindi mo deserve lahat ng bagay sa mundo. May maniniwala pa rin sa'yo. Sa film na to, binuhos talaga ang lahat. Mentally, emotionally, physically, draining siya. For me, for us. Pero alam ko, and naniniwala ako. Ngayon, naniniwala na ako sa sarili ko na magiging worth it tong lahat. And naman tayo. Na magiging worth it yung lahat. And makikita nyo dito sa film na to yung collaborative effort namin talaga. And hindi ko ito iti-take as gawa ko lang to. Gawa namin to lahat. So, yeah. I am inviting you guys to watch Always Apart. Sobrang ganda nitong short film na to. Kung ako man ang magiging parte ng audience, and even if I am not playing the role of Ali, I would still watch this film kasi sobrang ganda ng storyline niya. And I would say that all of the casts here in this film really did their best job to make the film really, really good. And I do hope na magustuhan niyo siya in terms of the performance and of course the story itself. And I would love to recommend this short movie to all of you production fans because it really shows how love really influences each other's hearts and our lives. If you're willing to sacrifice the things that you love, you are willing to love. I'm inviting you all to watch the film by our lovely director, Lesson Nemo, titled Always Apart, starring Sofia Sagun and Carl. Ang apelyido mo? Bonacqua, Carl Bonacqua. And I hope you guys will enjoy the rest of the film and let's see what will happen. Akala ko tayo hanggang dulo. Ang sabi mo, hindi ka magbabago. Ngunit bakit anumang pilit, lalo lang nasasaktan? Tanong sa sarili, ano bang dahilan? Kung mahal mo naman, bakit pa pagkawalan? Sa saya at lungkot, ako ba'y paglalaban? Ibinigay na ang lahat, ngunit di pa rin sapat. Sana nung una pa lang, hindi na minahal.
Kaya pa bang ipaglaban pa ang tayo? Nung una ba ika'y naging